I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Philippines and hello world! It's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos update na kung saan ang ating mahal na Pangulo ay nag-iikot na naman sa kabila ng mga pagbaha at pag-ulan. Hindi iniinda ang kanyang pagkawanggawa sa ating mga kapwa Pilipino. Agay, parang Makata yata yung mga besa. Hindi, joke lang. But anyway, nakikita nyo dito sa aking screen na wow, grabe ang ngiti ni Sir, ni Tatang. Ayan, alam niyo naman mga kababayan, yung mga karton na yan, punong-puno ng pagkain. Look at this, guys. Look at that. Tingnan nyo naman si Lula. Ang dami. Binuksan, guys, binuksan. Si Lolo naman, 2 karton. Di kayo naloka. Si Kuya naman, naku po, 2 karton at 1 timba na alam po natin, punong-puno ito. Pinakita ko sa yung video na kung saan nagkaroon ng tulong si First Lady. Itong laman nitong karton na ito yun, ang laman, ilang bigas, 2. Mga sardinas, ano pang iba, ito, mga century tuna, mga corn beef, kung ano-ano, di kayo naloka, sana all, mga best. Ito, sabi po dito, mga kababayan, basahin pa natin para kompleto, detalyado, agay. Ayan, sabi po dito ng ating mahal na Pangulo, ganyan mag-alaga ang Pangulo. Hindi tulad ng mga nakaraang admin. Kahit saan mga nakaraan, noodles at sardinas lang. Pero ito, tiba-tiba, sagana, sa relief good. Yan, ganon. Yung iba naman, pag may sakuna, ang relief good, napapanis, nilibing sa lupa. Ang daming tungkulin at tiyakin na bawat Pilipino sa evacuation centers ay may pagkain, malinis na tubig at sapat na gamit para manatiling ligtas at komportable. Hindi kami titigil hanggat hindi nakakabangon ng lahat dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ganon kaalaga ang Pangulo. Ang sarap yan, Mr. President, hingi ng 1 karton naman dyan, Hindi, joke lang, guys. Tingnan nyo, hindi po niya tinitipid. Ang mga kapwa natin Pilipino sa evacuation center, tingnan nyo naman yan. Tuwang-tuwa sila. Tingnan nyo yung mga ngiti nila sa mukha. Sino ba namang hindi matutuwa yan, mga kababayan? Ang daming laman yung karton. Ayan, nako, di kaya naloka. Tuwang-tuwa si Boy, yan. Alam nyo naman po ang laman yan. Kaya, yung mga ngiti nila hanggang tainga na. Tingnan nyo naman. Ito guys, ang laman nito is yung mga kagamitan lang sa, kagamitan. Blanket, banig. Etc. etc. Ayan. Di ba? Sosyalin. Tingnan mo lahat sila nakangiti. Ang grabe guys, tuwang-tuwa sila. Ito si Tutoy, mayroon pang dala. Di kayo naloko. Sana all makatanggap tayo ng 1 karton. Hindi naman pwede yun guys. Hindi naman tayo nasa lanta ng baka, Ay, thank you Mr. President. Napakagaling mo talaga mamuno. Sobrang sagana ang ating mga guys, hindi man lang tayo nakakatanggap yan. Pero nakita natin ang magandang kawanggawa ng Pangulo, yung kanyang pagtulong. Tuwang-tuwa tayo. Parang tayo na rin. Di ba? Sagana, sagana. Kung dalatag 2 karton. Biro mo naman ang stock sa DSWD, 3 million. Agay, kadami yan, day. May panibagong Sus, Mario Joseph Santa Clara Marimar. Tingnan nyo naman. Sagana. Goes. Yun, iba na naman itong laman, guys. Hindi natin nakita ang laman. Wow. 4, 1, 2, 3, 4. Si Madam, ganun din. Grabe ang ngiti, ako'y natutuwa talaga. Ganyan kaalaga ang Pangulo. Hindi tinitipid. Hindi tulad ng iba, tinitipid. Saan ang puno ng bayan? Bakit yung tinitipid nung mga nakaraang mga sakuna nung kayo'y namumuno? Di kayo naloka. Grabe, Ayan, ito I think sa to guys, Bacolor sa district ito guys, sa Bacolor nga. Goes. Ayan,
tingnan nyo naman. Gan- oh, may box pa. Plastic ito guys ha, hindi basta plastic ito, makapal yan. Oh, magagamit pa nila. Eh di kayo naloka. Oh, ganun dapat ang pag-alaga. Pag isang pangulo, ipakita mo sa kanila, pagdating ng sakuna, hindi mo sila tinitipid. O yan, tingnan mo naman si Madam, tuwang-tuwa sa kanyang nakuha. Agay! O di ba? Ako masaya. Kasi bakit kaya nyo masaya ako? Kasi guys, sa mga sakunang ganito, hindi mo pwedeng tipirin ang ating mga kababayan. Kailangan sagana sila. Kasi kailangan nila yun, hindi sila makapagluto. Saan sila magluluto? Wala naman silang paglutuan kasi baha ang bahay nila. O, itong laman guys. So, tingnan nyo naman, blanket. Naloka akes. O, yan o, blanket ang laman. O, ngayon, kita nyo na ha. O, ito pa. Tingnan nyo naman yan, mga beswa. Ito yung laman. O, ay, chinelas. Ano pa? Kumot. My goodness. Grabe. Saan kayo makakita niyan? Sus. Napakaswerte nyo naman sa Pangulo ng Pilipinas. So, hindi talaga sila tinitipid. Tingnan nyo naman. Ay, Jollibee pa. Ang mga bulilit. O, diba? Nakakatuwa ang ganito. You see, guys? You see? Oh, shout out. Sa ating mga kababayan ay prayers lang at chill lang kayo, relax. As long as nandyan ang ating Pangulo, hindi tayo pabayaan. Ayan nga, hindi kayo tinipid. Sagana kayo sa pagkain. Nakalalo. Nakaka-overwhelm. Ito pa guys, tingnan nyo ang Pangulo. Sabi dito, following his inspection of the Tangos Tansa Navigational Gate, President Ferdinand R. Marcos Jr., sabi po dito, ayan, personnel check on evacuation during his visit to the Tansa National High School Evacuation Center in Barangay Tansa 2, Nabota City, and on July 26, 2025. Nako, talagang tumas ang tubig. The evacuation center currently shelter 162 families totaling 538 individual residents started evacuating as early as the 22 due to non-stop rain. Rains and flooding caused by the series of typhoons and the enhanced southwest monsoon habagat. This weather condition exacerbated flooding in low-lying barangays with flood waters reaching waist deep during high tide. Agoy. Ayan sabi dito, during the President visit, sabi dito, President received food packs from the Department of Social Welfare and Development, DSWD, along with the sleeping kits and hygiene kit. Yun ang laman. Ang maganda lang sa Marcos administration, mga kababayan, ang bawat ahinsya nagtutulungan. Nakita ko si DOTR Secretary Vince Dizon nagde-distribute ng pagkain. Hindi kayo naloka. Ito ayan. Wow, nakabangka. See? Sagana sa pagkain, bes. Mga kumot. Wow. Di ba guys? Yung timba na yan punong-puno yan. Yan ang Pangulo, BBM. Parang nangangampanya ang Pangulo, Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr., kahit hindi Pangulo yan, tumutulong yan. Naalala yung pagputok ng Taal nung panahon ni Digong? Ay, grabe, sangkaterba yung tulong yun guys, truck. Hindi Pangulo yun Hindi siya official ng gobyerno. Kompleto, magandang kit, tingnan nyo naman. Tuwang-tuwa yung ating mga kababayan, nakita ang Pangulo. Diba? Alam nyo guys, importante naman din talaga yan. Yung present ng isang Pangulo. Kinausap yung bata, Siguro sabi ng bata, sino kaya to, no? Darating ang araw, maalala niya, presidente pala yun that time. Sa kalagayan namin ngayon, medyo hirap kasi hindi makapaghanap buhay. Tapos,
Yun nga, yung pamilya namin, nangangambang-ngamba kami ba. Anytime, pwede kaming ano rin ng bahay. Ang nangyayari po sa umaga, pag tinataas na namin yung gamit, pagdating ng tanghali na mataas na, lumilikas na po kami rito. Pinababayaan na namin yung bahay namin. Then, pagdating ng gabi, umuwi kami para maglimas. Tapos i-secure yung bahay namin, tapos balik na po rito. Apo, bukod po sa nasira yung navigation, nagputukan pa yung mga ibang humaharang na pader. Yun, kaya lalong lumaki yung tubig po rito sa amin. Yun pa po, yung navigation gate po, sana magawa po para kahit hindi kami abutin ng tubig. Malaking bagay po sa amin navigation gate. Sana po, maapura po yung pagpagawa. Sa ating mahal na presidente, maraming salamat po at kami naaalala dito sa lugar namin. Laking bagay na po sa amin na kami mapasyalan dito. At lalo na yung mga national ng DSWD, tsaka iba pang lokal na tumutulong sa amin. Yun lang po, maraming salamat. Ano na yung tubig sa amin yung bahana hanggang dito na. Yung pati mga saksakan doon, yung ganyan lang kababa, di abot na, di wala ng ilaw. Tsaka isa pa, wala ko kami tutulugan. Dahil isang lang naman yun. Kaya nga, buti nga po meron kaming naanuan pa rito, umabot pa kami. Kasi sa amin, dyan, pangalawa pa lang to. Kasi inabot na talaga yung sa amin doon. Ngayon, sobra na. Talagang wala ka ng tutulugan. Pati mga gamit namin, wala na. Ewan kung pag-uwi namin, kung meron pa kami nagagamit. Wala na, nagtumbahan na sa laki ng tubig eh. Sobra po laki ngayon. Hindi, ang sabi po sa amin, hanggang baha pa, at may pwede kami rito. Ngayon, kung wala na naman, kahit namang hindi kami pauwi, magkukusa namin kung pwede na namin linisin yung aming bahay doon. At doon na kami. Mahirap po rito eh. Bagay kahit paano naman hindi tayo nawawala ng tulong. Wala kami kasi kamukha yung bagyo. Kaya lubos kami nagpapasalamat kahit paano. Hindi pa rin naman kami nagugutom sa tulong ninyo. Wow. Marami po salamat. President Ferdinand R. Marcos Jr. issued directive to accelerate the repair of the Tangos Tansa Navigation Gate. Ayun, yung sinabi ng mama kanina. Siyempre, pag sinabi niya na ayusin yan, matik na yan. In the construction of retaining walls during his site inspection in Barangay Tansa 1, Nabuta City on July 26, 2025. Sabi po dito, the Tangos Tansa Navigational Gate is a vital barrier against tidal overflow. However, it has been undergoing repairs following an incident last year in which a barge forced its way through the structure. Sabi sa inyo tama din yung nasa video ko. Ito guys, yung sinabi ko sa Nabutas. Nakita kasi ng Pangulo, mababa. So, ibig sabihin, pag ito ay malakas ang ulan, posibleng tumaas yung high tide. So, pag tumaas yan, siyempre aapaw. Kaya yan ang sinabi ng Pangulo, yung ginawa nila nung mga nakaraan, medyo may pagkapalpak. Kaya ang ginawa niya is, kailangan pong taasan at nilagyan pa ng gate na kulay green. Kasi yung mga bata ba, for protection ng ating mga kababayan. Diyan po yan sa Nabutas. Makikita nyo naman yan tuloy. Although the gate was temporary operational starting in November last year. You see? Hindi basta-basta po yan na kumbaga tawag dito na magawa na instantly matapos. Hindi, mahaba po yan marami po yan. Although the gate was temporarily operational starting in November last year. Yes, totoo yun. Kaya nga tiningnan niya noon yun last year. Nakita niya na mayroong hindi magandang pagkagawa. It required additional repairs in mid this year. The progress was further delayed due to the persistent rains caused by a series of typhoons and the enhanced southwest monsoon. Habagat, this weather condition exacerbated flooding in low-lying barangays in Nabuta City and Malabon, with floodwaters reaching waist deep during the, sabi po dito, during the high tide. Ayun, ang sabi ng Pangulo. Ayan pa, Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bunuan ensured the President that the repairs will be completed by August 8 of this year. Madali na lang, matapos na. Yung wish ni Kuya kanina, yung mama ay granted na. 'Di ba? Ganon. Kasi ang mga project ng mga nakaraan, palpik.
Di ba? Palpik. Palpak, ika nga. O, ito pa. Ayan, o. Grabe basura, guys. Ang tindi. Ito ang problema, mga kababayan. Sana sa mga local governments, may disiplina dapat. Yung mga basura, guys. Diba, tapat mo, linis mo. Ito yung sinabi ko. Ito yung kulay green. Nung nakaraan, walang ganyan yata eh. Oh, wala eh. Parang nakita po ng Pangulo ang ginawa, nilagyan. Para for safety. No, hindi mo in-expect. Baka mamaya may biglang natumba at nalunod dyan. Kaya nilagyan na ng gate yan. Yan, nilagyan niya. Ang ganda nga eh. Maiwasan ng pandito sa nabotas kasi it is affected by yung tide. At saka yung internal drainage din nila rito kailangan matignan din kasi halimbawa malakas ang ulan, kailangan ibomba rin ng kahit paano ng malakas, no? Ang proteksyonan natin dito yung pagpasok ng high tide. Dito lang. Ayan. Ito yung sinasabi ni Presidente. Para hindi maging ganito. I think kagaya ng inutos ng ating Presidente kanina na dapat bilisan namin ang pagpagawa yung mga additional protection works na retaining walls dito sa may banda ng malapit sa Manila Bay. Para sa ganon, pagka natapos yan, hindi na papasok at least yung mga high tide sa loob. Ayan, narinig nyo yun? You see? Yung mga kulay green na yan, bagong-bago guys you see, ang Pangulo, talaga naman, hindi talaga nagpabaya. Yan po ang gusto ko kay Pangulong Marcos Jr. Talagang inaalala ang kapakanan ng mamayang Pilipino. You see? Yung mga Pangulo nyo, ganyan, hindi. Nga. So, yun guys, see you again on my next upload. Kaya, dasal lang sa ating mga kababayan. Huwag mawalan ng pag-asa as long as ang Pangulo ay si PBBM. Walang problema, sagana kayo sa pagkain at sa tulong. Importante sa isang Pangulo ang mag-inspeksyon para makita ang sitwasyon. Diba? Pero yung nakaupo ko lang sa Malacanang, nagpalaki ng tiyan, walang kwenta. So, yun guys. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye. And babos. God bless Philippines.